BP Sara, hindi na makatatakbo. Utang ina, shit. Hindi na daw makakatakbong presidente si BP Sara, sabi ng mga hindot. Pero tama sila. Tama po sila, hindi na makakatakbo si VP Sara sa pagka-presidente. Alam niyo kung bakit? Hindi niya na kailangan tumakbo, kailangan na lang niya umupo. At iboboto na siya ng taong bayan. Kahit hindi na mag-effort yan, wala siyang kalabang matino. At alam na ng taong bayan, hindi nyo na maloloko yan, ha? Na yung ginagawa ninyo kay VP Sara Duterte ay isang kalokohan lang. Mantakin mo na kailang attempt na kayo mula doon sa PI. Alam niyo yung PI? Yung People's Initiative. Yung babaguhin ng konstitusyon para maupo ang kanilang hari. Yun. Pero kahit anong paglabasin ng pera at pagbibigay suhol nila doon sa mga kongresista, nabuking at sablay. Yun. Gago! This time, meron na naman silang bago. Pero pagkatapos ng PI, sinundan niya ng impeachment. Gago! Hindi na naman effective yung impeachment na yan. So, siyempre, meron na naman silang mga bagong pautot. Tulad ng plunder case. Gago! At siyempre, yung plunder case na yon, hindi naman sa timing, Hindi sa timing na may lumabas na whistleblower. Gago! Pero mamaya, ipapaliwanag natin yung mga kasinungalingan nitong mga grupo na ito. Magkakasama na po sila, pinangungunahan niya ng mga teroristang NPA. Gago! Alam niyo naman itong mga NPA, itong mga makakaliwa, ay galit na galit kay VP Sara Duterte. Gago! Yan ang mga may ayaw kay VP Sara Duterte. Lalong-lalo na yung mga makakaliwa, yung mga nagrarari sa karsada, yung pasigaw-sigaw dyan. Ako po, ayaw na ayaw nila sa mga Duterte. Pero gayon pa man, meron pa ding sumali sa kanila. Sino? Yung mga kakampuet. Gago! Alam nyo kasi, yung mga NPA, ang habol niyan, alam nyo naman, ang gusto niyan yung mga may hinang nilalang na presidente para nakokontrol nila. Halimbawa, katulad ni Marcos na isang mahinang nilalang. Ngayon nga, marami na nagsasabi na tila marami ng control ang mga NPA sa loob at labas ng gobyerno. Bakit? Mahina ang presidente. Kukuya-kuyakoy. Paggising, sabi nga ng kanyang kapatid, nagmamariwana. Paano mo ba naman mapipigilan yan kung ganyan ng iyong kapatid, di ba? Sabi ni Senator Amy, paano mapipigilan niyang ganyan kung ganyan siya at sabog? Hindi po ako nagsabi niyan, si Senator Amy. Wag ho kayo magagalit sa akin, kayo mga tarantadong loyalista. Wag kayo magagalit, magalit kayo doon sa kapatid. So, yan ang gustong-gusto ng mga NPA at mga makakaliwa. Yung madali nilang mauto. Tulad nyo. Kayo mga kakampuet. Kayong mga Gen Z. Yung mga kulang sa arugang Gen Z. Dahil yung kanilang tatay at nanay nag-aaway. At yung tatay nila may kabit. Yung nanay nila sugarol. Gago! O di kaya yung nanay nila pinapatos yung driver. Gago! Kaya kulang sa mga aruga yung mga Gen Z na yan. Marami nga dyan. Naging bayot na eh. Gago! Real talk? Yan na real talk sa inyo. Gago! Diba? Sakit ba? Masakit? Ganun talaga ang buhay. Minsan masakit. Gago! Pero minsan masarap din. Gago! Bakit naman itong mga kakampuet ayaw sa kanya? Ito kasing mga kakampuet, alam nyo, ito mga kakampuet, ito po yung mga minegosyo sa gobyerno. Nawalan sila ng posisyon nung nakaraang panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon na sila ay nakabalik na sa panahon ni Marcos, na dating kanilang binabatikos, ngayon tuwan-tuwa ang mga hindot. Tuwang-tuwa ang mga animal na mga kakampuet. Kasi alam mo yung mga kakampuet na yan, sila po ay mga double standard na mga nilalang, di ba? Galit na galit sila sa mga, sabi nila, babaero daw si Pangulong Duterte, kesyo bastos daw.
Pero hindi man lang sila nagko-komento kay Rapi Tulfo. Gago! Oh, by the way, hindi ako nagsabing babaero siya, ha? Yung mismong kapatid niya rin. Ako po. Gago! Laging kapatid na nalalaglag, ano? Ba't kaya ganun? Buti na lang yung kapatid ko, hindi ako nilalaglag. Gago! Eh, wala naman kasi malalaglag sa akin, eh. Ha? Laglag na kasi ako, eh. Mantakin mo sabihin ng kapatid ni Rapi Tulfo, okay lang naman maging babaero, wag lang lalakero. Sa bagay. Gago! Di ba? Sa bagay, kasi kung lalakero si Senator Rapi Tulfo, medyo masagwa, ha? Gago! Oh. Pero again, yan yung sinasabi nating double standard. Etong mga kakampuet. Bakit? Dati galit na galit sila kesyo ang dami nilang pinaparatang kay Pangulong Duterte sa pagiging babaero. Pero dito sa kanilang tila magiging kandidato, eh hindi man lang sila umimik, di ba? Hindi naman natin sinasabing totoo yun, ha? Pero ang sinasabi lang natin, eh bakit tila hindi ata kayo umiimik ngayon? Di ba? Yan ang double standard, oh. Pero ngayon nga, todo-todo sila na i-disqualify si VP Sara Duterte kasi that's the only way para manalo sila. Gago! Dahil alam nyo, ladies and gentlemen, kahit sa tindi ng mga paninira ng mga tao kay VP Sara Duterte, eh grabe ang taas ng kanyang ratings. Alam nyo, tatadta rin nila to, expect more. Baka mamaya kung ano-ano na ibintang sa kanya na ano, di ba? Oo, malay nyo, siya ang pumatay kay Rizal, siya ang pumatay kay Nino, yung mga ganong pagbibintang. Malay nyo, may lalabas siya na whistleblower, di ba? Oh, mahilig sila sa blow eh. Alam mo naman niya mga yan eh. Mga komblo. Alam mo yung komblo? Ay nako, i-google ninyo pero ilang grupo lang ang nakakaalam ng ibig sabihin ng komblo. Yung kaya yung contest ko ngayon, yung pa-Gcash natin, ano kaya ibig sabihin ng komblo? Oh. Pag nahulaan nyo, hindi, bura-bura, hindi yan ha, hindi yan. Huwag nyo isusulat siya, baka maano kayo ng Google. Eto, anyway, pag-usapan natin to ha. Etong balita na to. Tila may bagong whistleblower at bagong pasabog laban kay VP Sara. Ang revelasyon, suportado umano ng mga pogo at drug lord ang political campaign ng bise. Take note, ikinabit nila yung pogo. Kaya pala sila todo-todo nasira nun sa pogo. Which is totoo naman. Ako, ayoko talaga yan. Diba? Kaya nila idinawit si Harry Roque at kung sino-sino pa para i-connect nila eventually yung pogo kay Pangulong VP Sara Duterte. Pangulo na itawag natin yan. Pangulo na yan. I claim it. The presidente na yan si VP Sara Duterte. Oh. Yan ang kanilang kanila pong inaano ngayon. Na siya ay produkto ng China, produkto ng pogo. Diba? Yan ang kanilang packaging ngayon eh. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Submitted na sa Taguig Regional Trial Court ang notarized na 5 pages sworn affidavit ni Ramil Lagunoy Madriaga na nagpakilalang dating intel officer ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni nooy Davao City Mayor Sara Duterte. Sa affidavit, idinitalye kung kani-kanino napunta ang confidential fund ni VP Sara noong 2022 na isa sa naging ground ng isinampang impeachment case noong nakaraang taon. Meron siyang kwento dito sa affidavit niya na yung pera inabot sa kanya doon sa area sa Ultra Pasig sometime December 2022. Minsan nagatid din siya sa parking ng ombudsman, tapos somewhere sa Laguna sa isang mayor, pero hindi niya na-meet yung mayor, of course, no? Tapos sinatid niya rin sa isang comedy bar na kung saan pagmamayari or madalas nakatambay yung mga classmates sa College of Law ni VP Sara. So siya yung delivery person, bagman na matatawag natin. Naks naman. Nakasaad sa notaryadong sinumpaang salaysay, 4 na duffel bag na bawat isa ay naglalaman ng 33 hanggang 35 million pesos. Bukod pa iyan sa anyay 1 bilyong pisong i-deliver niya noong Pebrero 2020. Take note mas malaki ito. Nilakihan talaga nila eh. Mas malaki kesa doon sa delivery ni Saldico. Tanginang yan. Gago! Ito ganito katarantado ito mga kakampuet, mga legal illuminary, mga analyst nila. Mantakin nyo, nung panahon na si Saldico nagsalita,
Di ba? Kini-question nila yung paano mo binitbit yan? Ang bigat-bigat niyan. Nagkasya ba yan? Ganyan yung mga yan. Lalo na yung nasa media, pag nag-uusap-usap sila sa mga podcast nila, magkakasya ba yan? Oh, lalo niyan, dyan sa ano, hindi ko na lang sasabihin, dyan sa Alliance, marami dyan mga kakampuet. Tsaka marami rin dyan mga komunista. Di ba? Oh, sabi nila kesyo daw hindi magkakasya yan. Ngayon, eto, basta na lang nilang tinanggap. Mantakin mo mag-isa lang siya nag-deliver. Dala-dala pa sa comedy bar. Mali-maleta. Papasok ka ng comedy bar, may dala-dala ka maleta. Ayop.